Akala mo pag nakita mo yung Poco M8 Pro 5G na may 100 watts charging at 6,500 mAh battery, automatic sulit na agad. Pero sa 12,419 pesos online, hindi lang specs ang dapat tinitingnan. Kasi may isang bagay dito na pwedeng ikainis mo araw-araw kung hindi mo alam. Simulan natin sa presyo. Yung M8 Pro 5G nasa 12,419 pesos online ang starting price. So, hindi na to yung pang-budget buyer. Kapag ganito yung presyo, dapat hindi ka na nako-compromise sa experience. Dapat balance na lahat, hindi lang isang malakas na feature. Kasi kung may isang weak point, yun yung mararamdaman mo araw-araw. Unahin natin yung pinakadahilan kung bakit mapapatingin ka dito. 100 watts fast charging plus 6,500 mAh battery. Real talk, ito yung setup na bihira mong makita kahit sa mas mahal na phones. May mga flagship nga na mas mahal pa pero mas mabagal pa mag-charge. Ibig sabihin nito, kahit malaki yung battery, hindi ka matatagalan sa pag-aantay. Kahit 10 to 15 minutes ka lang mag-charge, meron na tong sapat na battery para magamit mo ulit. Kung busy ka or ayaw mo nang matagal na nakasaksak yung phone mo, dito pa lang may edge na siya. Pero syempre, hindi lang charging ang basihan kasi kahit mabilis mag-charge, kung mabagal naman gamitin, sayang pa rin. Dito papasok yung performance. Naka Snapdragon 7S Gen 4 with almost 800k Antutu score. Hindi ito pang flex na numbers pero practical siya. Sa actual use, smooth ang scrolling, okay sa multitasking at kaya ang medium gaming without issue. Hindi ka maiinis sa lag, which is yun naman talaga ang mahalaga. Pero mas importante dito, may up to 4 major Android updates. Ibig sabihin, hindi agad maluluma yung phone mo. Hindi ka mapipilitang mag-upgrade after 1 to 2 years. Mas tumatagal yung value ng binayad mo. Ngayon, paano naman sa camera? Sulit ba or typical lang? May 50 megapixel main camera with OIS. At ito yung part na hindi mo dapat i-underestimate. Kasi yung OIS, malaking bagay sa actual use. Mas stable yung shots, hindi agad blurry lalo na pag low light or gumagalaw ka. Sa video, hindi ganun ka shaky. Hindi ito pang content creator level. Pero sa social media, daily photos at video calls, reliable siya. So kung ganito kaganda yung charging, performance at camera, saan ka dapat mag-ingat? Well, ito yung pinaka-downside. May bloatware out of the box. Hindi lang naman sa unit nito, kundi halos lahat sa Poco. Siguro ito na rin yung isang way nila para mapababa yung presyo ng device. Kaya asahan mo na may pre-installed apps na hindi mo kailangan. Pwede mong alisin yung iba pero hindi lahat. At ito yung type ng issue na hindi mo mapapansin sa una pero habang tumatagal, dun siya nakakainis. Lalo na kung gusto mo ng clean at simple na UI. So ngayon, ang tanong, para kanino ba talaga to? Bagay ito sa'yo kung priority mo ay matagal malobat, mabilis mag-charge at stable gamitin everyday. Ito yung phone na hindi ka bibigyan ng problema sa araw-araw na paggamit. Pero kung OC ka sa software experience at gusto mo ng malinis na UI, dito ka magdadalawang isip. Ulitin lang natin, almost 800k sa Antutu, kaya stable mid-range performance. Idagdag mo pa yung 4 years Android update so hindi agad maluluma. Ito yung pinaka-importanting part. Sa 12,419 pesos online price, sulit siya kung kailangan mo na agad. Lalo na kung habol mo ay battery at charging. Pero ito yung hindi mo dapat baliwalain. Minsan nagsisale ang Poco X8 Pro sa around 13k range. At kapag nangyari yun, ibang level na yung makukuha mong performance at overall value. So kung hindi ka nagmamadali, mas okay na hintayin mo mag-sale. Total, konti na lang idadagdag mo, naka X8 Pro ka na. Pero kung bibili ka na ngayon, okay pa rin to, basta tanggap mo yung bloatware. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mo masayang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.